bossing. Gusto ko lang bigay ito kay Isadora. Miss na miss ko na kasi siya eh. Pamilyar bang lugar na to sa'yo? Yung ilog, pati yung parte ng nyug doon, alam ko, sigurado ako na ipinta ko na yan. Special ang mga lugar ngayon sa amin ni Ramon. Siyempre, puro Ramon na naman ang naririnig ko. May problema ba yung kotse? Sa tingin ko, late na rin tayo makakabiyahe. O sige na nga, sa Del Prado Mansion lang tayo. Pero bawal ka pumasok sa kwarto ko basta 12 midnight hanggang 12 noon. Bawal ka doon, ha? O di ba muna akong pumasok? Ang laki kasi nung kwarto sa kabila eh. Wala akong makausap. Ba't di mo subukan yung gitara? Pero mas mabuti pa kung doon na lang sa kwarto mo. Magkaalas daw na kasi. Isadora? May nangyari ba dyan sa'yo, ha? Baka makita ako ni Patrick. Isadora? Sorry sa estorbo. Baka galing sa labas lang yung nakita kong ilaw. Sorry ulit. Good night. Diyos ko, akala ko, hahaplutin niya itong kumot ko. Ay! Nervyos. Ay, salamat sa Diyos. Oh! Oh! Good morning. Ay. Tanghali ka na rin pala gumising eh, no? Nagugutom ka na? Ito, di ka. Pasok ka na. Ay, salamat. Yung isda, nabili ko kanina sa mga naglalako sa labas. Tapos itong bigas, binigay ng mga trabahador. Tapos itong gulay naman, binigay ng asawa ng isa sa mga magsasaka. Bagong pitas nga daw yan eh. Tsaka kung napapansin mo, walang karne. Alam ko kasi hindi ka mahilig sa karne. Salamat. Naalala ko tuloy yung nilulutong gulay sa akin ni Ramon. Adobong kangkong. Masarap yun. So yun ang gusto mo? Sige, pwede. May pinupuntahan kami dito kaming namimitas dati. Tapos niluluto na. Mabilis na lutuin yun. Gusto mo? Hindi na. Ako na lang. Dito ka na lang. Ako na lang ang bibili sa palengke. Tapos lulutuin ko yung specialty ng asawa mo, ha? Patrick! Patrick! Oh! Ngayon ka lang. Oh, mo sabihin saan katatapos na ng shift mo sa ospital. Galing ka ospital, yan ang suot mo. Kasi nagpunta kami ng mga katrabaho ko sa party. Numaga na ako, kaya natulog muna ako kay Maggie. Sandali lang. Uminom ka na naman? Parang pangalawang gabi mo nang umiinom, ah. Naglasing ka na naman ba? Naku, baka mapano ka niyan. Susi, bawal bang mag-enjoy? Itong mga to ginagawa ko, hindi ko magawa nung kami ni Pato. Ayoko naman na mag-isa ako umiiyak sa kwarto habang siya nag-enjoy siya kasama ng babae niya. Gusto ko lang naman maging masaya eh. Una na ako. Patrick! Patrick, ano ba? Bakit ka pa galit sa akin, ha? At nagdadabog ka pa? Porkit hindi ko nagustuhan yung pagkain na niluto mo at may hinanap akong iba? Hindi kasi kita maintindihan, okay? Hindi ko alam kung manhid ka ba o wala ka lang talagang pakialam eh. Ba't di mo na kasi sabihin sa akin? Di naman ako manghuhula para malaman ko kung anong problema mo. Isadora, buong maghapon ka na nagkukwento sa akin kung gaano mo kamahal si Ramon. Sige, nakinig ako dahil namimiss mo siya. Pero yung gusto mo akong mag-gitara tulad niya, hindi mo ako tinanong kung marunong ako eh. Ba't di mo sinabi sa akin na hindi ka pala marunong? Paano ha? Nag-assume ka kaagad.
Tapos gusto mo pa akong magluto at tayo mamitas tayo ng gulay tulad ng ginagawa niyo dati. Puro ko na lang Ramon eh. Ramon dito, Ramon doon. Eh, hindi nga ako si Ramon. Ako si Patrick. Yun naman pala eh. Dapat sinabi mo na lang sa akin na gusto mo pag-usapan, puro na lang ikaw. Puro na lang Patrick, para masaya ka. Doon ka ba masaya? Ikaw ha, magiging masaya ka ba kung meron ka kasama pero ibang tao yung bukang bibig niya, ha? Alam mo ang gusto mong gawin ko, ha? Gusto mong kalimutan ko si Ramon? Burahin ko na lang siya sa isip ko? Hindi naman din pwede yun, no? Hindi ko naman sinasabing burahin mo siya, okay? Ang sa akin lang, sana isang tabi mo siya kahit sandali. Ang problema kasi sa'yo, lagi mo siyang binubuhay sa akin eh. Eh magkaiba nga kami. Hindi ako si Ramon at kahit kailan, hindi ako magiging si Ramon. Eh bakit? Kahit kailan, hindi ko naman din pinilit na maging si Ramon ka. At saka hindi ko naman din problema kung insecure ka. Teka, sandali. Ansa mo? Insecure ako kay Ramon? Oo. Sa isang patay? Kilala ko sarili ko, Isadora. Kaya huwag mong ipagmamalaki ng Ramon mo sa akin, ha? Bakit? Sinabi ko ba yun? Eto, mas higit si Ramon kesa sa'yo. Siguro nga. Kaya pasensya ka na kung wala pa ako sa kalahati kumpara dyan sa dati mong asawa, ha? Sana siya na lang kasama mo dito ngayon. At hindi ako. Susie, saan si Lola Adora? Ba't wala siya sa kwarto? Ha? Alam mo, mabuti pa. Kumain ka muna. Halika, saluhan mo ako. Ito, oh. Diyan ka. Kain ka. Hindi ka ba nag-aalala? Ha? Tuwing umaga nandito siya, pero pag hapon at gabi, wala siya. Oo nga eh. Kain ka Saan ba muna. siya nagpupunta mag-isa? Oo nga eh. Ito, kain ka, oh. Ay, excuse ha. Dali lang. Kumain ka. Hello? Madam! Madam! Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Ha? Pinuntahan ka ng Patrick, no? Ang haba ng hair mo. Nakakainis siya. Para siyang babae ang arte-arte niya. Ayaw niyang pag-usapan namin si Ramon, tapos minamasama niya lahat ng mga bagay na pinapagawa ko sa kanya. Pwede naman siyang tumanggi ng maayos. Bakit, madam? Ano ba mga pinagagawa mo sa kanya? Sandali lang. Yung gitara. Yung adobong kangkong. Madam, sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Ngayon, talaga parang may rason naman, parang babad trip yung tao sa'yo. Bad trip? Anong bad trip? Bad day. Tinaasan niya ako ng boses, tapos nag-walkout pa siya. Wala siyang galang sa matatanda. Madam, pasensya na, pero kakampi ako kay Patrick ngayon, ha, madam? Mali naman po kasi yung ginagawa ninyo. Yung tao, pinipilit ninyo na ibahin niya ang sarili niya para lang matuwa po kayo. Madam, sorry pero parang selfish ka, no? Pwede, huwag ko kayo magalit sa akin. Pero yung totoo lang po, madam, humingi na lang kayo ng sorry. Mali kayo. Huwag ko kayo mag-alala, madam. Mapapatawag naman kayo ng taong yun. Patay na patay yun sa inyo eh. Oo, patay na patay. Susie, sino kausap mo? Si Lola Adora ba yan? Ha? Oo. Kaso, patay. Patay eh. Matay yung telepono. Lobat eh. Nasa probinsya siya, kaya wala siya dito. Nakalimutan ko sabihin sa'yo kanina umaga. Ang dami ko iniisip, pasensya na. Sana pala sinama ako ni Lola Adora. Ha? Namimiss ko na kasi siya eh. Kailangan ko pa naman siya ngayon. Nakapagaan niya yung loob ko, lalo na pag tungkol sa mga problema ko kay Pato. Sir, paintay lang ho. Sunduin ko lang yung bayaw ko mekaniko, tapos usap na lang kayo sa presyuhan. Sandali lang to sa kanya. Oo, sige. Dito lang ako. Salamat. Sige po. Iyay.
Ramon! Aray! Ikaw nga ba? Yan. Magandang araw, Lo. Pero hindi ho ako si Ramon. Patrick ho pangalan ko. Sakit. Kamukhang kamukha ka nung kumpadre ko. Sabay kaming nagtatrabaho dito sa may hacienda ng mga Del Prado. Noon, Kilala niyo ho si Ramon? Yung dati hong asawa ni Isadora? hindi ko maalala dahil sa hindi ko alam yung pangalan ng asawa niya. Pero parang Isadora nga. Ipinakilala sa akin ni Ramon bago pa lang sila magkasinda. Kaedad niyo ho si Ramon? Oo, kababata ko siya. Seryoso ho kayo, Lo? Ang alam ko ho kasi, si Isadora at saka si Ramon ay halos magkasing tanda lang ho. Halos magkasing edad lang sila. Baka ibang tao naman ho yung tinutukoy ninyo. Hindi, yun nga, yung kamukha mo nga, ang tinutukoy ko, si Ramon. Siya, asawa. Patrick, pwede ba tayo mag-usap? Oo, yun nga. Marami akong gusto itanong sa'yo tungkol kay Ramon. May sinasabi ho kasi si... Pasensya no, ano ho ulit ang pangalan niyo, Lo? Karding, iyo. Ayun. May kinukwento sa akin si Mang Carding. Nakababata daw niya noon si Ramon. At kilala ka niya bilang asawa ni Ramon. Ano ba talaga ha? Gulong-gulo na ako eh. Patrick, mahirap kasi ipaliwanag. Mahirap talaga. Gulong-gulo na nga ako eh. Kilala ka ni Mang Carding bilang asawa ni Ramon. At ang sabi niya magkasing edad sila ng asawa mo. So ano ba talaga ha? Ano yun, nahihiya kang ipaalam sa akin na matandang lalaki si Ramon nung nagpakasal kayo ha? At kung magkakakilala nga kayo, bakit ikaw parang hindi ka tumatanda? Mang Carding, hindi ho kaya nagkakamali lang kayo? Hindi mo ba naaalala? Kababata ko yung asawa mo. Ramon, hinahanap na tayo. Adora, kababata ko, si Carding. Sana makahanap din ako ng nobyang kasing ganda mo. Ikinagagalak ko makilala ka. Patawarin niyo po ako. Pero wala po ako natatanda ang kwento sa akin na Carding ni Ramon nung buhay pa siya. Lo! Lumabas ka na naman ho mag-isa. Miss, pasensya na ho Merong nasabing kakaiba ang lolo ko. May sakit ho kasi siya sa pag-iisip. Meron po siyang Alzheimer's. Halika na, Lo. Pero hindi ako nakakalimot sa nakaraan ko. Halika na, Lo. Pasensya na ho. Oh, tignan mo naman, may problema talaga yung matandang yun. Pasensya ka na kung pinagdadahan kita. At kung medyo napagtaasan kita ng boses. Ako nga dapat mag-sorry eh. Naging selfish ako. At saka napaka-insensitive. Puro si Ramon na lang yung kinukwento ko. Sana magkaayos na tayo. Okay lang yun. Hindi naman kita masisisi sa mga kinikilos mo eh. Alam ko na mahal mo si Ramon. At hindi rin nakakatulong yun kamukha ko siya. Pero tulad ng sabi ko, Isadora, magkaibang tao kami. Alam mo, sa tingin ko, masyado din kitang minadali eh. Mas mabuti siguro yung hindi na muna sana tayo nagkakilala. Ano ibig mo sabihin?
Isadora, gusto ko tang mahalin. Kaya lang mahirap sabayan ng isang Ramon sa buhay mo. Kailangan muna siguro na makapag-move on ka. Mas mabuti siguro kung mag-iwasan na muna tayo. Mas mabuti kung tanggapin mo na wala na talaga si Ramon at kahit kailan hindi siya mabubuhay sa akin o sa ibang tao. Tama ang lahat ng sinabi ni Patrick. Magkaiba kayong tao. Kailangan mong tanggapin na matagal ka ng patay, Ramon. Tutuparin mo pa ba ang pangako mo na babalik ka? Naniniwala ako na nabubuhay ka muli kay Patrick. Dahil kung hindi, bakit niya ako napapaniginipan? Bakit niya napipinta ang lugar na mahalaga sa atin? Pero si Patrick pa mismo ang gustong kalimutan kita. Ramon, hindi kaya hirap na hirap akong kalimutan ka. Dahil ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Ano si Patrick? Kailangan ba kitang kalimutan muna para mahalin siya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Boss, magpahinga muna kayo. Ako nang bahala dito. Pagbalik nyo, okay na to. Sige, salamat, Manong. Yung cellphone ko, iniwan ko lang sa loob, hayaan nilang mag-ring yan. Sige po. Sige, salamat. Manang? Pwede ho ba magtanong? Ano po yun? Diba may mag-asawang nakatira dyan sa kubo niyan dati? Naku, sabi ng matatanda dito po, wala na raw tumira dyan mula nung mamatay yung lalaki. Matagal na ho yun, ma'am. Sige po. Hello, Susie. Oo, nakapag-usap na kami ni Patrick. Saka na sa bahay na lang ako magkakwento. Bakit malungkot ka? Dito kasi ako sa harapan ng kubo namin dati ni Ramon eh. Wala nang tumira simula nang pinaghiwalay kaming dalawa. At saka, napabayaan na rin siya kasabay ng pagkamatay ni Ramon.
likod ng kubo na to, lumipas na rin ang panahon namin ni Ramon. Isang alaala na hindi na dinadala, kundi binabalik-balikan. Dahan-dahan lang. Huwag ka munang sisilip. Okay na? Ayan, pwede ba lang buksan mo ang mata ba? Ipinundar ko lahat ng ipon ko para mapatayo ka ng tirahan. Malayo siya sa buhay mansyon mo. Pero gagawa ko ng paraan para maging mas komportable para sa'yo. Konting days lang. Hindi. Hindi magiging komportable ang buhay ko kung wala ang mga taong mahal ko. Ramon, sapat na to sa akin. Sapat na to para sa ating dalawa at sa magiging pamilya natin. Maraming salamat. Boss! Boss! Gising, boss! 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 Boss, pasensya na at ginising ko kayo. Napapangiti pa kayo kanina eh. Napanaginipan ko lang si Isadora. Ginawa ko siya ng bahay kubo. Maayos na po yung sasakyan. Nag-start na ako kanina. Pwede na po kayong lumuwas na Manila. Sige, salamat. Sige, mauna na po ako sa sasakyan. Sige. Sige po. Luluwas na ako ng Maynila mamaya. Punta ako sa mansyon. Mag-aayos na ako ng gamit ko. Eh ma'am, naganda po ng hapunan para sa inyo. Yung mga opisyal ng kooperatiba. Maraming pinaluto. Kaya kumain muna ho bago lumuwas. Ganun ba? Nakakahiya naman. Nag-abala pa sila. At saka isa pa may kasama ako eh. Ah, yung lalaking naliligaw sa inyo? Yung may dalang sasakyan? Eh, umalis na po, ma'am. Ganun ba? Di ba nagpaayos lang siya ng kotse kanina? Eh, hindi ba ho nagpaalam sa inyo? Siguro... Siguro nauna na siya. Baka may inasikaso, iniwanan na ako. Baka nga. Ate, bali na lang. Sige. Salamat. Ano, ma'am? Matagal na bang wala nakatira doon sa kubo na yun? Matagal na ako nakatingga yun eh. Kuya, pwede niyo ba ako tulungan? Kailangan ko ng mga tao. Namiss ko na talaga si Pato. Yung mga gamit niya, ba't hindi mo sunugin? Kaya pambigay mo kayo sa pulube. Basta yung mawala lang sa paningin mo para hindi ka ganyan. Babalik ko na lang sa kanya. Mawalang galang na po sa inyo, Mrs. Isadora. Pwede ba kayo sumama sa akin? Bakit? Maganda na siya ulit, di ba? Sa loob, konting ayos na lang. Pwede nang tiran ulit. Hindi na mahalaga sa akin kung ikaw nga ba talaga si Ramon. Ang mahalaga sa akin ay binuo mo ang kubong to bilang ikaw, Patrick, at wala na iba. Pato! Layla, anong ginagawa mo dito? May kasama ka pala?